nakasayad mo. Kahit na, dapat klaro ang pedestrian. Hindi porke hindi nakasayad ang gulong. Okay, kahit na nanggaling aksidente yan, wala ba kayong garahe? Saan mo muna, kunin mo yung laman. Kunin namin lalagyan. Hi everyone! Halos karamihan po sa mga kababayan natin ay ang gaganda ng sasakyan pero kalsada ang parkingan. Sa video na ito ay panoorin natin ang napakagaling na trabaho ni Sir Gabriel Go at MMDA sa mga kababayan nating ginawa ng parkingan at tambakan ng kalsada. Panoorin natin ang video na ito. So, good morning. Nandito po tayo ngayong araw sa, this is the border of Pasay towards Parañaque. So, marami tayong mga complaint areas, pinagsabay-sabay na natin. Then later on, last stop natin will be Las Piñas. Then let's see if we can still operate dyan po sa may Chino Roses. Nagumpisa ang video sa isang kotse na nakapark sa mismong pedestrian lane, malapit sa eskwelahan. Ito. Pedestrian. Ito pwede. Pedestrian eh. Yan, yung Vios na yan, nasa pedestrian, pwede yan. The rest, may one side parking daw sila. Na, 5 lang kasi. Saka pedestrian eh. Ha? Kahit na, dapat klaro ang pedestrian. Hindi porke hindi nakasayad ang gulong. Wala na. Wala, 5 minutes na binibigay namin. Sabi ko, kailangan magpuntahan bago mag-parking. Tinawag ko order sa area mo. Eh kaso nga, 6 minutes. Mula pagdating, start na po yung oras. Saka may lisensya naman si sir, dapat alam niya na hindi dapat maharangan ng pedestrian kahit konti. Hindi ko nag-park na may wala po siya. Ay, sino ba nag-park? Hindi, dati na. Ayun lang. May lisensya ba siya? Wala po siya ngayon eh. Ako na. Hindi. Ang ano ko nga, may lisensya kaya yung bayaw nyo. Kasi pag may lisensya, dapat alam niya hindi pinahinaharangan yung pedestrian. Pwede ba pa din nila sa akin? Lisensya ko na lang. Wala na nga. Unattended na yan eh. Tingnan nyo, may reference number na ng unattended. Kanina pa namin tinatanong kay Kap kung sino may-ari eh. Andun si Kap sama namin. Siya rin naman nagsabi na dito pinapayagan pero bawal ang pedestrian, harangan. Naman namin dito, ayun na rin sila pag-away. Galakin. Hanggang dito, boss. Ito. Yan. Para wala na rin pumarada sa pedestrian. Ay. Pinaalis naman itong trapal dahil delikado ito, lalo na kung mauuntog ang mga naglalakad. Kuya, sobra-sobra na. Pwede po, detanggal naman. Pasok nyo na to. Okay po. Para hindi masikip. Apo. Ito na lang tanggalin natin. Natutupi ba to? Detanggal po. Tatanggalin na. Tanggalin na natin, ha? Huwag na kayo mag-extend kasi yung mga kliyente nyo dito bibili. Para maganda yan, nandoon, dun sila bibili. Di ba? Ay po. Ulit. Hugutin na natin. Hindi pala kailangan hugutin. Nakapatong lang eh. Nakaganda po yan. Detanggal lang po pag mainit lang po. Tapos binabalik. O sige na, tulungan, ipasok nyo na, ha? Ang kotse naman na ito ay nabangga na nga at tila parkingan talaga niya itong kalsada na ito. Tinatawag ko lang po muna eh. Sabi ko sa tita. Kaya nga siya ba ang driver? Oo nga. So titikitan na nga lang, hindi na namin itotow yan. Kaya may ticket na daw yan. Hindi na itotow. Kasi illegal parking pa rin po kayo eh. Galing po kasi sa accidente. Okay, kahit na nanggaling aksidente yan, wala ba kayong garahe? Meron naman Actually po po, sir. kasi lang po yung incident. Okay, hindi na. Yung incident report dapat sa traffic bureau yan. Ba't nauwi dito? Dito po ba nangyari aksidente? Yun. Ibig sabihin, inuwi nyo, pinarada nyo na muna. So bawal nga po kasi pumarada dito. Andiyan po si XO, may complaint po ang Gomburza at pati itong dulo pinapa-clearing po ito. So ngayon, at least andyan naman po kayo, may lisensya ka, right? Meron po. Okay, so ticket na lang kaysa mato. Kasi like ito, walang driver, ito tow yan. Ha? Ganun na lang. Ginawa naman pong repair shop ang bangketa, kaya na-tow itong sasakyan na ito dahil nakaharang sa sidewalk. Kapanda rin pa niya, sa sikip niya. Hindi po pwede, may na-approve lang ng ano. Sa inyo ba yan? Okay.
Paalis natin sana sir eh. Eh, wala namang gusto magpatiket eh. Hindi naman sa inyo yung sasakyan, di ba? Kayo ang gumagawa. Pinapaba sa amin sir. Paano kayo gumagawa? Ilang beses na lang to. Lahat ng ginagawa nyo nasa bangketa. Huwag kayong magbubukas ng talya pag wala kayong pwesto. Eh, wala namang gusto magpatiket kanina sa inyo eh. Patikit na lang sir. Eh, kung kailan toad na, saka kayo magano ng patiket. Ano sir, patikit na lang kami sir. Wala namang gusto magpatiket kanina eh. Ako nga dyan, magpapatikit ako kanina eh. Nasa unan lang ako eh. Wala eh. Ilang minuto na yon. Ah, sir, tikitan na lang ako sir. Wala Hindi na. makuha ito sir. Bakit? Sa'yo ba yan? Ay, nakasalali sa amin sir. Hindi naman sir. Ano sir? Hindi naman kayo repair shop eh. Auto parts trading lang kayo. Bakit kayo tumatanggap ng gawa? Na wala naman kayong pwesto. Tensya na sir. Hindi, alam mo, pwede gusto kong tanggapin yung pasensya. Ang problema, araw-araw. Araw-araw. Diyan kayo gumagawa, di ba? Wala kayong pwesto eh. Dapat di kayo tumatanggap ng gawa. Dahil ang negosyo nyo, trading, benta ng pyesa. Sige, sige. Alalay ah. Ang rider naman na ito ay sobrang angkas at delikado po ito kung sakaling maaksidente sila. Excess passenger. Wenceslao, excess passenger. Excess passenger, 3. Kuya, 2 lang dapat sa motor, hindi 3. Excess passenger po yun. Kahit na isabay, ang motor, 2 tao, hindi 3. Mamili ka, yung bata ang isasakay mo, sino pa bain mo? Ha? Papa? Kaya nga, eh ngayon matitikitan ka, hindi kami papayagan na umalis ka. Kailangan may bumaba para hindi na excess passenger. Peram na lang po ng lisensya. Panopio! May ticket. Excess passenger. Ang sasakyan naman na ito ay nakapark sa tulay at sinakop na ang isang linya ng kalsada. Eh, pero dapat nakapark na maayos. Bawal po. Sino po nagpa-park sa inyo? Kasi wala kang maparkingan, kaya doon na Ang problema, kaya wala kayong maparkingan kasi yung mga dapat hindi nakaparada sa inyo, pinapayagan nyo yung pimarada. Oh. kagaya nga niyan, sir, kumuha kami ng police clearance. Pasensya na po kasi kanina pa po kami dito. Wala rin naman po nagsabi na may pumayag sa inyo. Pero nonetheless, National Road, tulay, bawal paradahan eh. Andiyan din po ang traffic ng Paranaque. Kanina, chinik ko kanina, wala pa eh. Kaya bumalik ako kanina eh. Wala pa ang alin. Wala pa yung nagtotowing, wala pang Eh, nagsasabi wag ng nating ihintayin na may towing at may ano. Alam nating bawal dyan. Tumahan na Marikina pa po yan. Sa Marikina pa. Bawal po eh. May reference po kasi yan. Siya po ba driver mo? Ikaw ba driver? Hindi, Taga saan ka ba? kasama Sila. Ano ka ba dito? Residente. Ah, kala ko taga dyan ka sa clearance eh. Kaya nga sinakausap ko kayo eh, dahil kasama ko sila. Eh, pero dapat di nyo pinayagan pumarada dyan. Kasi tulay yan eh. Wala nga kami makuha ng paradahan, sir eh. Kaya kukuha lang naman ng police clearance. Kailangan nila ng police clearance silang apat. May parking naman na maayos ah. Saan po? Ito, kanina may parking. Tapos doon oh. Wala pong Ayun oh. parking. May nakapagpil dito kanina na barangay, kaya sumunod lang. Pati nga ambulansya, tinikitan namin eh. Ang problema kasi kayo, hindi kayo nakalabas kaagad. Yung ambulansya nakalabas bago maitaw. Opo, Marikina pa po. Nakatambak naman ang bato dito sa kalsada at delikado po ito lalo na dun sa mga nagbomotor. Pagtulungan na natin, karga na natin yung mga yan.
Nabababa naman to eh. Video. Hindi po ata yun, ha, sir. Yan. Ginawa namang storage ang refrigerator na ito at puno ito ng bakal na pang junk shop. Asan yung pang-pass? Bakit nandyan? Hindi ko kasi paano naglilipat yung kami ng Buksan mo muna, kunin mo yung laman. Kunin namin lalagyan. Kunin namin. Pasok mo yung rep. Wala yung rep eh. Naalala mo yung dating humampas ng puto mo? Sila yan eh. Mga tropa natin, oh. Sila yan. Mga tropa natin yan eh. Oh. Huwag kasi ano. Saan ko ba yung isa? Kaya manong ka na naman ito. Kumakalan. Nakausli naman ang harap ng truck na ito at wala ng malakaran ang mga tao sa sidewalk. Ikot naman sir, ikot mo pag kinakaw. Walang driver, lahat wala. Kalalabas lang sir. Taon nyo. Ay, kunin nyo na. Huwag nyo nang hintayin. Tsaka mabuhay lane naman to eh. Asan ba yung may-ari nito? Tawagin mo yung may-ari. Sino may-ari? Ikaw ba? Pwede mo ba gawa ng paraan yan? Na i-move out, move in mo yung ano? Oo, pag natanggal sir yun, Hindi yun. Ito, kahit isara mo yan, kinuha niyo yung bangketa eh. Tanggalin mo itong gate. Kasi pasok mo. Ayun, parang ganun. Oh. Same nito. Para ito, yero lang naman yan eh. Tanggalin natin. Oo, sagad mo dyan. Pareho dito sa poste na yan. Ha? Kasi pagbalik ko, pag nandiyan ako magigiba ha. Mga piling ano, kahit tikita na lang yun. Wala eh. Kanina pa namin nahanap yung driver. Wala naman lumalabas. Kasi ano nila ginisip, kadating lang nila pinapasok ko niya kasi aalis na lang. Ang problema, lumagpas na sa 5 minuto yan. Alam nyo naman yan. Eh, baka pwede naman sir, kahit tikita na lang. Wala na, naka-angkor yan eh. Wala, ikakakabit lang nila yan sir. Hindi. Sinasabihan ko sila eh. Hindi, ako nandito nakatayo eh. Tinatanong ko, nasa yung driver? Sabi, kukuha daw ng susi, hindi naman bumalik. Ikaw ba yung kumuha ng susi? Hindi, kasi Oo, yun. dalawa kami driver eh. Oh, yun. Kaya ako sana gagamit nito eh. Sabi, kanina ko pa tinatanong, nasa yung driver? Ang sabi nga, kukuha ng susi, hindi naman bumalik. Pero may susi para may balik para makalisaya. At yan po, ang buong pagtsatsaga ni Sir Gabriel Go sa kanyang trabaho upang madaanan natin ang kalsada. Sa totoo lang po, ay dito sa lugar sa amin ay sobrang nahihirapan ako. Biruin nyo ba naman na halos lahat ng bahay ay may sasakyan tapos ang parkingan nila ay kalsada. Nakasamaan ko pa nga ng loob yung isa naming kapitbahay. Yung ba naman bumili sila ng 3 sasakyan at yung 2 ay nasa kalsada. Sobrang nahihirapan po akong lumabas ng aming garahe at sila pa itong may ganang magalit sa akin. Ang akin lang naman, isang sasakyan lang naman ang kanilang ginagamit, bakit bumili pa sila ng 2? Sana ay huwag magsawa si Sir Gabriel Go. Dahil sa sipag at tiyaga niya, ay nakakagawa siya ng paraan para tayong mga Pilipino ay merong madaanan. That's all everyone, salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Road.